Tukoy na ang pagkakakilanlan ng ilan sa mga bangkay na nasamsam sa pinasarang iligal na funeraria sa Maynila. Isa po sa kanila na iburol na pero binawi dahil hindi umano nakabayad ng buo ang pamilya. Nakatutok si Mark Salazar. 2 sa 10 bangkay na nakumpiska sa ipinasarang Body and Light Funeral Services kahapon ang napangalanan na. Lumantad ang kwento kung paano sila namatay at nasa laula sa punerarya. Isa sa kanila si Leia Tongol, murder victim sa Malate, Maynila noong April 24. Hindi na natubos ng pamilya si Leia sa punerarya dahil hindi nila kaya ang 150,000 na sinisingil ng Body and Light. Nalulusong na sa formalin ang katawan ni Leia nang mabawi kahapon ng autoridad. Na-cremate na siya kagabi at na-turn over sa pamilya. Ang isa pang katawan, kinilalang si Renan Pornobi, murder victim din sa Ermita, Maynila noong April 25. Naiburol pa siya dahil nakapag-down ng kalahati ang pamilya sa punerarya. Pero nang hindi makakumpleto ng bayad, binawi ng punerarya ang bangkay ni Renan. Yung anak, pumunta. So sabi sa akin nung is kulang pa po ng 30,000. Nung babayaran nila, mayroon pa raw utang. Kano pa? Ang sabi parang 30 plus pa raw. Kasi parang aabutin daw ng 85,000. Ibanalig daw yung patay sa kanila dahil nabasag yung salamin. Nung ibalik na yon, hindi na binalik sa... Hindi na na-release. Masama na rin ang estado ng bangkay ni Renan nang ilibing kanina sa Manila North Cemetery. Sa 10 bangkay na na-recover kahapon, 2 yung napangalanan na at natuldukan na ang kanilang kwento. At pag ganun ang sitwasyon, binibigyan na ito ng libreng libing dito sa Manila North Cemetery. Yung 8 na wala pang pagkakakilanlan, hindi pa alam ang kwento, binibigyan ng otoridad ng hanggang 1 linggo pa ang kanilang mga pamilya na lumabas at i-claim ang mga katawan na nandito sa Manila North Cemetery. Kung meron kayong labi na naiwan sa Body and Lights, makipag-ugnayan lang po sa akin dito sa opisina ko sa Manila North Cemetery. Kasi nga po, para yung mahal nyo sa buhay, mabigyan natin ng maayos na pagbuburulan at paglilibingan. Isang pamilya pa kanina ang lumutang sa opisina ng Manila North Cemetery. Hinahanap ang bangkay ng kanilang ama na dinila nila sa naturang punerarya. Hiling nila huwag ng pangalanan ng kanilang patay. Nabigla sila sa balitang ipinasara na pala kahapon ang Body and Light at nakumpiska na mga bangkay na hawak nila. Bakit sinisingil pa rin sila ng Body and Light hanggang kanina? They were charging us 180,000 in order to release the body. They were in contact with us all the way from yesterday morning till today, Thursday morning. They're trying to charge us 180,000. Then we're telling them that we cannot afford that amount. Pero they'll try to get us to a little lower than 180. They went to 170, 160. Hanggang ngayon daw, nandun daw yung father ko. Tapos we're saying kukuha na lang kami ng ibang funeraria dahil for a cheaper amount. Sabi nila hindi daw nila i-release dahil daw naimbalsa mo na daw yung body. Ipinasilip na rin sa kanila ang 8 natitirang bangkay mula sa Body and Light. Hindi. Talaga wala talaga rito. Siguro, tingin ko nasama sa nailabas nila yun. Nakapaglabas talaga sila ng Nakipag-ugnayan kanina sa Manila North Cemetery ang may-ari ng Body and Light para sabihing i-release na nila ang hinahanap na bangkay. Dinila po nila, hindi po sila naningil. Nandiyan na po yung bangkay. Ngayon, pinapaayos lang po natin para makita ng pamilya. Then papaklamit na po natin. Sagot po lahat ng City of Manila. Nasa advanced state of decomposition na ang katawan. Pero decompose siya, hindi po siya tulad nung claim nila na inimbalsa mo ng maayos. So, ayun po. I can only assume kung siya nga po yun. I think that would be best para to lay him to rest na po. Any other procedures would just prolong things. Pag-uusapan din daw sa pamilya kung maghahabla sila laban sa Body and Light Funeral Services. Sinusubok pa namin kunin ang pahayag ng Body and Light. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Magsisimula na bukas ang voter registration
para sa barangay at sangguniang kabataang elections na nakatakda sa December 1. Nakabigbing pa rin ang panukalang iusog ito sa Nobyembre ng susunod na taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Halos 3 buwan matapos ang national and local elections, bubuksan muli ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration. Simula yan bukas hanggang August 10. Ang mga makakapagrehistro maaaring makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sa Disyembre 1. Ayon sa COMELEC, nasa 1 milyong bagong botante ang posibleng makapagpa-register sa loob ng 10 araw. Po kasi wala tayong botante na 15 to 17 na siyang magpa-participate sa sangguniang kabataan. So yan po ay napakahalaga yung 10 araw na yan, lalo na sa mga first-time voters na kabataan. Pwede ring magrehistro ang mga ngayoy 14 years old basta't pagdating ng mismong araw ng eleksyon sa December 1 ay 15 years old na sila. Nationwide ang registration. Kailangan lang magdala ng ID, sabi ng COMELEC. Maaari kayong magpunta sa COMELEC office sa inyong lugar. Sa Metro Manila, meron ding special registration of voters sa Piling Mall, LRT Station, eskwelahan, park, bus station at iba pa. Naghahanda ang COMELEC kahit 1 taon nang nakabitin sa ere kung matutuloy ba ang BSKE election sa December 1. Hinihintay pa kasi kung pipirmahan ng Pangulo ang panukalang batas na nagpapahaba sa termino ng barangay at SK official sa 4 na taon mula sa 3 taon. Nakapaloob din dito ang pagpapaliban sa BSKE elections na mula December 1, 2025 ay magiging November 2, 2026 na. Tinututulan ng NAMFREL o National Movement for Free Elections ang postponement ng BSKE. Disrupting the predictability and regularity of the elections is disrupting actually the voting process, and the people's exercise of the right of suffrage. It violates the provision of the Constitution. Ganito rin ang pananaw ng election lawyer na si Romulo Macalintal na handa raw dumulog sa Korte Suprema kung pipirmahan ng Pangulo ang batas. Kasi kapag hindi natuloy sa December 2025 ang ating halalan sa barangay, lahat ng mga incumbent officials na yan from December 2025 hanggang November 2026 ay hold over sila. Tayo ay pamumunuan ng mga barangay officials na hindi natin inihalal. At yan ay labag sa ating saligang batas. Sabi ng COMELEC, anuman daw ang pasya ng Pangulo kaugnay sa usaping ito, handa silang sumunod. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Aminadong nanibago sina Jillian Ward at David Licauco sa upcoming Kapuso action drama series nila na Never Say Die. Bukod sa first time nila itong magtatambal, mas mature din daw ang kanilang roles. Makichika kay Aubrey Catampel. May bagong tambalan na aabangan sa GMA Prime. Sa unang pagkakataon, magsasama sina star of the new gen Jillian Ward at pambansang ginoo David Licauco sa upcoming Kapuso action drama series na Never Say Die. Excited na nga raw sila sa kanilang team-up at magiging chemistry on-screen and on-set. Naghahanda na ang dalawa dahil physically demanding ang kanilang gagampanang roles. Nakapag-train na po ako paano humawak ng barel properly, paano po yung footworks kapag may fight scenes, ganyan. Right after GMA Gala, the following day, meron akong training ng Arnis. Siyempre, yung pag-gym, isa na yun. Pangalawa yung nag-boxing ako ulit. Makakasama nina David at Jill, ang mga naging co-stars ni Jillian sa Abot Kamay na Pangarap na sina Kim Jisoo, Rahil Birria at si Richard Yap na may pagkakontrabida raw ang role. People will hate me. But that's the reaction that I would like to get because this is something that is different from what I usually play. Best friend ko siya dyan and ako yung emotional anchor niya. Though tinatago ko lang yung feelings ko sa kanya through humor and loyalty. Parang totoong buhay? Hindi, parang ano lang, never say die. Abangan. It's good to hear that working with them again. Especially we are already close, so it's very familiar, so it's good to work with them. Also David. Kasama rin sa cast sina Gina Alahar, Raymart Santiago, Angelo De Leon,
Wendell Ramos, Ayan Munhi Laurel, Annalyn Baro at Tanjo Villoso na bahagi ng cast ng isang Korean revenge series kamakailan. Makakasama rin nila si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Ano pang dapat mong marinig? Nakapag-script reading na ang cast kasama ang direktor ng serye na si Dominic Zapata. Hindi ko alam sila kaya imbitahan sa bahay ko. May konting nervyos daw for jail pero ready na for a more mature role. Naninibago naman si David na hindi niya kasama ang other half ng barda na si Barbie Forteza. To be honest, itong teleserye na to hindi ako sanay na nawala si Barbie. And like the past 3 teleseries ko, like kung kasama si Barbie, si Dennis, di ba? So yun yung naging comfort zone ko eh. It will be a challenge for me, definitely. Kasi syempre ngayon, I can say na medyo tumanda na po ako ng slight, so medyo nag-iba na po yung perspective ko sa buhay, and na-excite po ako na mas matuto pa po from them. Syempre ngayon, for sure, mas malalim na po yung mga magiging conversations namin at marami akong matututunan sa kanila. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Ilocos Norte, isang butanding o whale shark ang aksidenteng nalambat ng isang mangingisda. Paano kaya nila papakawalan ang nahuling gentle giant? Nanlaki ang mga mata ni Marlon sa kanyang nalambat sa Pagudpod, Ilocos Norte. Hindi lang kasi mga tulingan ang kanyang nahuli, kundi pati na isang butanding. Nung malapit na po yung net na maiangat, nandun na po yung butanding na napakalaki. Ang mga kasamahan ni Marlon, nagbayanihan na para mapakawalan ng butanding. Ang dami naming humihila doon, pero mahirap po talagang pakawalan yung butanding kasi malaki po masyado, mga 2 tonelada po ata yung bigat. Pero hindi raw nila basta-bastang maibaba ang lambat dahil mapapakawalan din nila ang mga nahuling tulingan. Sayang din yung huli namin. Marami-rami rin. Dito na raw sila humingi ng tulong sa kapwa mangingisdang si Roderick na lakas loob na lumusong sa tubig. Yung yung sa ulo ng butanding, ina-assist po na lumabas dun sa may palutang. Para makawala yung butanding, sir, binaba namin yung pataw ng lagbat. Pero marami ang pumuna sa paraan ng pag-rescue ni Roderick. Makailang beses kasi niyang nasakyan ang likod ng butanding. Pero depensa nila. Nagkataon lang, sir, na nandun yung butanding. Hindi naman, sir, hindi naman sinasaktan yung butanding. Hanggang sa ligtas na nila itong napakawalan. Ginaid na papunta palabas yung malaking butanding. Wala naman pong gasgas, walang sugat. Sakalang daw nila matagumpay na iangat ang mga nahuli nilang tulingan. Pero bakit nga ba sumabit sa lambat ni Marlon ang isang napakalaking butanding? Kuya Kim, ano na? Ang mga butanding ay nabubuhay sa mga tropikal at mainit-init na karagatan sa buong mundo. Sila ay migratory. Ibig sabihin, palipat-lipat sila ng lugar depende sa panahon at sa availability ng pagkain. At kaya raw may sumabit na butanding sa lambat ni Marlon ay dahil marami ding dilis sa dagat nung araw na yun. Marami nga daw dilis that time, which is a food of whale sharks, mga butanding. So pagka hindi siya na mga tulingan, kaya maaring kumakain sila pareho ng same food at hinuhuli lang yung tulingan, so nahuli sila accidentally ng mga mangingisda. Ano naman kaya ang masasabi ni Elson sa paraan ng pag-rescue ni Marlon? Tama ang ginawa nila, pinakawalan nila. So, ang nangyari lang kasi, nagkaroon siguro ng kaguluhan, merong makikitang nasa top ng butanding na akala sinasakyan. So, there's a proper way to actually guide them. So, a good thing is na napakawalan naman nila na maayos at ang mga butanding ay protected species. So, merong mga batas sa atin na kailangan nating itong alagaan o conserve. Ang mga butanding is very important to the Filipinos. Maliban sa nalambat na butanding sa Ilocos, isa ring higante ng karagatan ang inanod naman kamakailan sa dalampasigan ng Kulyon sa Palawan. Ano nangyari sa balyanang ito?
Nitong July 27 ay isang wala ng buhay na mature sperm whale ang natagpuan sa baybayin ng Sitio Canimango sa Culion, Palawan. Ayon sa pagsusuri ng otoridad, ang balyena ay tinataya na sa 15 meters ang haba. Bilang pag-iingat, pinayuhan muna ang mga residente sa lugar na pansamantalang lumikas upang maiwasan ang anumang banta sa kalusugan. Hindi pa malinaw kung ano ang kinasawi ng balyena, pero agad din itong pinagtulungang ilibing ng mga otoridad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Inirereklamo na ng mga motorista ang malalaking lubak sa bahagi ng MacArthur Highway na sakop ng Apalit, Pampanga. Delikado na, perwisyo pa umano sa negosyo. Nakatutok si Mariz Ubali. Mapamotorsiklo, tricycle, kotse o mga naglalakihang pang mga truck, lahat natitigilan pag mapapadaan na sa bahaging ito ng MacArthur Highway rito sa Apalit, Pampanga. Halos di malaman kung paano iiwasan ng mga naglalakihan at dikit-dikit pang lubak. Pero kahit anong iwas daw, Kanina na-shot ako sa lubak-lubak doon na malalim eh. Akala ko masisira na. Kadalasan napapalatan na, kasabugan ng gulong. Yung tricycle namin, muntik na pong tumuwad. Parang nga daw po kayo nasa roller coaster dahil bigla na lang uuga. pero hindi lang daw kaligtasan ang nalalagay sa peligro, kundi pati kabuhayan. Naapektuhan po yung kita namin. Kasi yung po pasada namin, imbis na makabalik po kami kagad, natatagalan po kami dahil umiikot pa po kami. Sabi ng mga taga rito, kanina lamang ay tinambakan ng muli ng mga tauhan ng DPWH itong mga lubak dito para maisaayos. Pero ilang oras lamang nakalipas, tingnan nyo naman, sira-sira na uli. Ang ika nga ng mga taga rito, gawa ngayon, sira mamaya. Kaya eto, perwisyo na naman sa lahat ng mga nagdadaang mga motorista. Nagagawa yung iba, tapos panibago na naman na masisira, ganun. Lalo na ngayong bagyo. Yan, dumami yung lubak-lubak yan. Patambakan nila para hindi nahihirapan yung mga taga rito sa Pampanga. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Apalit, responsibilidad daw talaga ng Department of Public Works and Highways na kumpunihin ang mga sirang kalsada dahil national road ang karamihan sa mga may lubak. 2023 pa raw problema ang mga lubak sa kalsada pero lalong lumala nang mag-uulan nitong mga nagdaang linggo. Ang nangyari lang, yung almost 3 weeks yung ating pagulan. Alam naman natin ang ulan, walang pinipili. Kahit na nakatambak yung kalsada, pero ang ulan ay talagang sinisira ng ulan. And then, dumadaan pa yung ating mga malalaking trucks. Pakiusap nila sa DPWH. Tapusin nila yung pagkukongkreto ng dito sa ating bayan ng Apalit, para matapos na yung ating pagdurusa, lalong-lalo na yung mga motorista. Ang DPWH, sinabing wala silang pondo para rito ngayon, pero ginagawa na raw nila ng paraan. Kasi one of the problems that we're having right now is actually yung maintenance funds were cut dito sa budget in 2025. Well, igagawa namin ang paraan but not as quickly as we can because we are going to request for quick response fund muna. We're going to request quick response fund so that makapag-respond kami sa mga damages brought about by the recent rains and typhoons. I hope that within the week we should be able to get it and allocate some of the funds actually. Sabi pa ni Secretary Bonoan, hindi lang daw mga lubak sa Region 3 ang kanilang aayusin, kundi pati sa Metro Manila at iba pang problemadong lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Inararo ng isang truck ang 4 na sasakyan sa isang compound sa Antipolo, Rizal. Sa pool sa CCTV, ang pagbulusok ng truck na may kargang mantika papunta sa mga nakaparadang sasakyan. Batay sa investigasyon ng Traffic Bureau, nawala ng preno ang truck kaya tumalon ang driver nito. Hawak na ng pulisya ang driver na mahaharap sa reckless imprudence resulting in damage to property. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver pero nangako umano siya sa mga may-ari na nang nadisgrasyang sasakyan na magbabayad ng danyos kapalit ng pag-atras ng kaso laban sa kanya. Itinanggi o sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
na hindi nito gustong makita si Attorney Harry Roque o matulungan ito sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon sa abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Ayon pa sa legal counsel ni Duterte, isa raw pugante si Roque sa Pilipinas. At sa tingin ng dating Pangulo, mas mainam na hindi ito makasama sa kanyang depensa at baka makompromiso ito. Wala rin anyang mandato si Roque na humingi ng tulong sa isang Dutch lawyer para maghain ng kaso laban sa Dutch government, kaugnay ng pagtulong ng huli sa pagpiit kay Duterte. Bagaman napigilan na ito matapos kausapin ni Kaufman, halos tiniyak umano ni Roque na malalaman ng publiko ang hakbang nito na hindi nila hiningi. Sana raw ay hindi nalagay sa alanganin ng hakbang ang pakikipagtulungan ng Dutch government sa pag-facilitate ng interim release ni Duterte. This is not the first time I've heard such a crazy scheme. I would put it that way because at the end of the day, the Netherlands have to be involved in any request to release an individual from the court. So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake. Sa isa namang Facebook post, sinabi ni Roque walang katotohanan na nakialam siya sa kaso o nagbitiw ng pahayag na posibleng may epekto sa strategy ng legal team ni Duterte sa ICC. Tulad niya ng ibang taga-suporta ay gusto niyang umuwi ng buhay si Duterte at dismayado sa patuloy na pre-trial detention nito. Ilang beses din nilang pinag-usapan ni Vice President Sara Duterte ang tinawag niyang domestic legal remedy at nirerespeto niya ang desisyon ng bise na ipagpaliban ito hanggang sa posibleng interim release. Itinanggi ng abogado ng isa sa mga pulis na kinasuhan ng NAPOLCOM kaugnay sa missing sa Bungeros ang aligasyon ni Dondon Patidongan. Ayon po sa abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, walang legal na basihan ng mga anyay aligasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Isa si Encarnacion sa mga kinasuhan ng NAPOLCOM ng 6 na counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Dondon Patidongan, wala pong interaction si Mr. Joey Encarnacion, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampahan ng reklamo. Fittings here and there. All set na for GMA Gala this Saturday ang maraming Kapuso stars, kabilang sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado at si Will Ashley, na excited sa kanyang makakasama. Extra special din ang gabing yan para kay Ai de las Alas na magse-celebrate ng isang life's milestone. Makichika kay Nelson Canlas. Excited ang makabanding ni former Pinoy Big Brother Celebrity Collab housemate Will Ashley ang kanyang mga kapwa housemates sa bahay ni Kuya sa highly anticipated at star-studded gathering of the year, ang GMA Gala 2025. Ikinwento ni Will sa GMA Integrated News ang kanyang preps for the big night. We made sure lang po talaga na it's simple pero elegante, kumbaga maganda po tignan talaga. I'm very excited to show people yung susuotin ko po. Ang mag-asawang Jenilyn Mercado at Dennis Trillo sanggang dikit for real din sa GMA Gala. Sabay daw nilang pinaghandaan ang event na ito. Meron na. Actually, pinaghandaan na gawa namin na siya, yun. oo. Sukat na rin namin. Ready na raw si Sparkle artist at the class champion Jessica Villarubin. Narumampa at makachika ang mga kapwa Kapuso sa gabing yun. Actually, wala pang picture kay Miss Heart. Ate Marian, I have picture with Kuya Ding Dong already. So si Ate Heart and Ate Marian yung nilulook forward ko. Happy daw si Kapuso comedy queen Ai de las Alas na mag-celebrate ng isang life's milestone sa GMA Gala. Looking forward ako kasi this is my 35th in show business. So,
in connection doon. Ganun ang damit ko. Si Kapuso Action Prince Ruru Madrid naman, feeling honored na makasama siya sa isang mahalagang selebrasyon ng Kapuso Network. 75th year ng GMA. Siyempre, milestone to. Isang karangalan na napabilang po ako ngayon dito sa 75th anniversary ng GMA. And yeah, very excited po. Pinaghandaan naman ni Sparkle comedian Pepita Smith at Bubay ang GMA Gala. Alam mo ba, Kuya Nelson, nako, 1 month ago, nag-diet talaga ako. Hindi na po ako buntis. Abangan nyo po kasi this is my second time. Kung ano yung outfit ko last year, yun din ang outfit ko this year. Parang pamilyar, gaganon sila. Hindi, pinaghandaan naman yan. Excited na rin sina Ai, Ruru at Jessica na lilipad pa Canada para sa Sparkle World Tour na gaganapin sa August 29 to September 1 sa Eau Claire Park sa Calgary. Makakasama nila sa show si Beauty Empire star Kailin Alcantara. Laugh trip naman ang hatid para sa Kapuso Abroad sa Toronto, Vancouver, Winnipeg at Calgary ng comedy trio ni Bubay, Tetay at Pepita Curtis sa Nobyembre. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.